Pag-uwi ko po sa bahay, tumawag na po agad. Napakabilis po kumilos, di po ba? Oh, nung sumunod po na araw, na magsisimba na po ulit ako, alam niyo po bang kasama ko na siya? Eh wala po siyang kamalayan na boyfriend po ang hinihingi ko. So, doon pong, sa pagsisiyam ko po, sabi ko po, edi araw-araw po sinasamahan po niya ako magsimba. Sabi ko, Ama, o Panginoon, ito na po ba? Ba't ang bilis naman? Biluin niyo po, first day pa lang po, nagkaroon na po ng katugunan sapagkat tumawag na po siya sa akin pag uwi ko po ng bahay. So, doon po nagsimula. Siguro po sabi ko, siya na. Kasi, binigay na po agad kasi kasama ko po siya nagsisimba. Siguro sabi ko, ito na. At, idol ko po yung sila Apo nga po, tsaka si Apa. Nakita ko naman po sa kanya yung mga katangian ni Apa. Kaya po, ina po. Kaya po naging mag-asawa na po kami. Alam ko po kasi na ang Panginoon po ang may bigay sa kanya sa akin. Sapagkat, yun nga po, tinurang ko na hinihingi ko po ang boyfriend. At yung boyfriend na yun, ayun na po yung magiging asawa ko. So, ito po, sa kadakilaan ng ating Panginoon, siya po ang ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Ikaw ba may isi-share bago ko sabihin yung kung paano kumikilos sa atin ng Panginoon? Nung nag-meet po kami, naramdaman ko na po na parang, kasi nagpakita na po ng motibo eh. Hindi po. Inaamin ko po yun na nagsisimba po kami. Sinasamahan ko po siya. Pero siya na rin po ang ginamit na para po matuto ko magsimba. Hindi po kasi ako talaga nagsisimba. Bihira po. At saka sabi ko rin po sa sarili ko na gusto ko na pong magkaroon ng girlfriend na makakasama ko na habang buhay. Hindi naman po ako nabigo at napaka-swerte ko naman po sa kanya. Talaga nagbago po. Mula salamat po at naglingkod po siya. Kundi parati po ako napapagalitan. Pero po binago na po ng Panginoon. Salamat po sa kanya at siya po nakasama ko ngayon. Yun lamang po at marami po salamat. Sa buhay po namin mag-asawa, masasabi ko po na talagang ang Panginoon po ang kumikilos. Ano po? Sa mga anak ko na lamang po, yung pong panganay po namin, 10 taon na po siya. Alam niyo po ba, di po ba, maglalabing 3 taon na pong naglilingkod ang ating mahal na Apo Kunching. 10 taon na po ang anak ko na tanging sa kanya lang po talaga. Wala pong halong biro ito, walang pagsinungaling. Nandito po tayo sa Panginoon, naririnig po niya tayo. Hindi po minsan man na doktor yung anak ko na yon. Tanging sa ating mahal na Apo Kunching, sa kapangyarihan po na ibinigay sa kanya pamamagitan ng Espiritong Banal, tuwiran pong nakakamta ng aking anak o nung isa ko pa rin pong anak na maliit, sa kanya lang po talaga. Ito po ay pawang katotohanan na tanging ang Panginoon po ang kanilang dakilang manggagamot. Kaya po, ano pa po bang may hiling namin? Ano po? Sapagkat ano man ang aming hinihiling, ano man ang aming mga pinagdaraanan, nandyan ang patnubay ng Espiritong Banal sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunching. Ano mang pagdalisay, ano mang pagsubok, tuwirang nahuhulagpusan sapagkat nandyan po ang patnubay at gabay niya. Buhay po ba ang Diyos? Sa kasalukuyan, bagamat dumaranas ng pagdalisay sapagkat mayroon pong salita na binitawan sa pamagitan ng Espiritong Banal sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunching na tuwirang tinuran po niya na pauwiin ko ng aking kabiyak ng puso. 10 buwan na po siyang walang trabaho ngayon. Subalit, ang tinuran nga po ay kailanman ay hindi ko kayo gugutumin. Kailanman na hindi kayo magkukulang. Kaya yun po ang pinananaligan ko. Bagamat hindi pa po ibinibigay ko ng marapat na makamtan ng aking kabiyak ng puso, nananalig at nagtitiwala po ako na ang kanyang salita ay walang pagabula, na kailanman ay hindi kami papabayaan at hindi kami magkukutom. So hinihintay ko na lamang po iyon. Alam ko po na ang salita po niya ay magkakaroon po ng katugunan at kaparaanan kung paano nga po ibibigay ko anong marapat na makamtan. Amen po ba yun? Kaya po, Valentine's naman, aawitan ko po ang aking kabiyak ng puso. May kopya po. Nahihiya po kumanta pero sa video kay kumakanta po yan.
para din po Hello. sa inyo, sa ating mga magkakapartner na couples po dyan, ano po, na magkakabiyak ng puso. Ikaw lamang ang tangi kong iniisip, ang lagi kong panaginip. Tayong dalawa ay laging magmapahala. Pangarap ko na kailanman di maglaho ang pag-ibig kong ito, pagkat hindi ko makakayang magwalay sa'yo. Ikaw lamang ang buhay ko, sana giliw pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako, mula ngayon hanggang magpakailan pa man. Ikaw lamang. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Ikaw lamang ang buhay ko, sana giliw pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako, mula ngayon hanggang magpakailan pa man. Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang. Parang nasa TV lang, ano po? Happy Valentine's po. Happy Valentine's. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po. 14 years of togetherness as husband and wife. Sa mga bago pong nakapunta ngayon dito, si Leng po, yung babae, ay ang bunsong kapatid ng ating mahal na Apo Kunshing.
They spent together 14 years nga po. Merong times na magkasama sila, nawalay nawalay po si kapatid na Jong, pumunta sa ibang bansa, and then umuwi, bumalik ulit, and now, sa awa po ng Panginoon ay despite the trials along the way ay napagtatagumpayan po nila yung pagsubok sa kanila ng Panginoon. Anyway, tingnan po natin kung matatalo yung 14 years, no? Tatawagin ko po ngayon, ako nasa na po ba yun? Mula po sa mga Caps, tinatawagan ko po si Tatay Henny. Nasaan yung kabiyak niya? Ayun. Si Nanay Nita Manio. Tay. Ay, asa na ba? Kala mo ha, Tay. Tay and Inda. Maaari po bang ibahagi nyo ang sikreto sa inyong pagmamahalan? Ilan taon na po ba kayo ni Nanay Nita? 15. Baliktarin mo. 51 years. Kaya nyo yun. Palakpakan po natin. 50 years noon. Opo. So, maaari po bang ibahagi nyo sa amin? And I'm sure, dun po sa 51 years, mas masarap po yung years nyo of together, yung magkasama po kayo na nandito po tayo, di ba? Sa dambana ng Divine Mercy. So, eto na po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kami pong mag-asawa, kung marunong lang akong magkwento ng maganda, maganda ang kasaysayan namin. Kasi po, unang-una ako, hindi ako marunong manligaw. Bakit yung palang nakatakda, kahit na hindi ka marunong manligaw, makapag-aasawa ka rin. Yun po ang naging karanasan ko. Kasi po, unang-una, takot nga ako magsalita. Pagkatotohanan, mahirap. Pero pagkabiruan lang, madali. Yun lang po naging karanasan ko. Ngayon po, kasi nagkapangasawa po kami, ako 26, siya 23. Pero ako po, nung panahon na yon, ginagawa akong matandang binata dito sa akin. Gagawa raw akong andas at ipoprosesyon. Kasi po ako hindi bumarkada sa mga bata. Mga may edad po naging kabarkada ko. Ang kabarkada kong matalik dyan, si Paring Apring, yung kapatid ng nanay ni Apo. Kaya ako po, parang hindi ako nagdaan ng kabataan. Hindi ako marunong makipaglaro. Nung ako magkaisip, puro trabaho lang. Kaya yung nasirang nanay ko, nalulungkot nga, para akong hindi ako ganong wala akong ganong, basta trabaho lang po sa akin. Kaya, kasi po, unang-una nga, ako kasi nasa isip ko nung gusto ko makapag-asawa ako ng kaya kong mamuhay ng may asawa. Kaya doon po ako nahirapan. Ngayon, pinagkaloob ng Panginoon na kami nga nagkapangasawa 1963. Nung po akong mag-asawa na, yung buhay ko, na presko, hindi na ako ganong, nanalig lang ako sa Panginoon. Hindi ako ganong, nung binata ako, panay trabaho. Medyo na presko po ang katawan ko nung nag-asawa ko. Pinagkalooban kami ng 7 anak. Kami, talagang ako, trabaho ko, magsasaka lang. Nung pong lumalaki yung mga anak ko, iniisip ko paano kung pag-aaralin ito. Nagsasaka lang ako. Alam nyo, magsasaka. Pagka maliit na magsasaka ka lang, pagka panahon ng lagay, nangungutang ka. Tapos magpapaaral ka ng kolehiyo. 2 po ang nagsabay ko sa kolehiyo. Sa awa po ng Diyos, dahil ako'y dumadalangin sa Panginoon, binibigyan ako ng maanghel na tutulong sa akin. Sa panahon po namin nakaraan, kahit nagsasaka ako, hindi ako nagsanla ng lupa para makapag-aralan ako. Sa totoo po, nung isang panahon, natang palay ko, 2 college, ihinto ko isa. Yung anghel na ibinigay sa akin ng Panginoon, pinatawag ako. Huwag mo kapahintuin, akong bahala. Kaya yan po ang
malaki pasalamat ko sa Panginoon. Sa edad namin ito, umabot kaming ganitong edad. 51 na po kami sa June. Kami po, kung baga, yung mag-asawa, kung minsan meron talagang pagtatampuhan, pero kami hindi nag-away kahit minsan. Yun lang po masasabi ko sa kanya, sa inyo. Ngayon, nung dumating po itong Divine Mercy, kaming dalawang mag-asawa nagpupunta rito, ang nasa sa loob ko, yung pasasalamat na sa dinaanan kong buhay. Kaya hanggang sa panahon ito, yan lang ang pasasalamat ko. Unang-una po sa Panginoon, dahil sa kanyang kinalugdan, nakilala ko ang Panginoon ay talagang buhay. Hindi ka po pababayaan, basta nananalangin ka sa Kanya. Sa totoo po, yung mga anak ko nung malaki na, nakatapos na, walang trabaho. Ininadasal ko, sana po ilagay doon sa dapat nilang kalagyan. Ngayon po, sa awa ng Panginoon, 15 taon na ako hindi nagtatrabaho. Yung mga anak ko, nagiging anghel kong sumusubaybay sa aming mag-asawa. Yun po ang napaka-sarap na pakiramdam ko. At ang isa pong pagka dito po, pagka may nararamdaman ka sa katawan mo, unang-una po, bagong-bago lang, nung ikatlong Sabado siguro to, galing po ako sa bukid, nag-CR ako. Nung bumaba ako, talagang napakasakit ito. Yung likod ko. Sabi nung mga anak ko, magpa-doktor ako. Hindi po ako nakapagpa-doktor. Sabi ko sa kanila, hindi ako magpapadoktor. Nagkataon namang, nung maligo ako, talagang hirap na hirap ako, masakit na masakit. Lumuwas, sinama po ako ng kapatid ko, lumuwas. Pagka po ako naupo, matagal bago ako matayo. Kinabukasan po linggo, nagsimba kami. Noong Lunes po, doon lang ako nakadulog kay Apo. Binigyan ako ng iinumin dahon-dahon. 9 na araw. 5 araw pa lang po sa awa ng Panginoon, wala na. Ngayon po, malakas na po ako. Siya naman po. Magandang. Ako po yung nagpapasalamat sa 50 years kong pagkakataon, dinatnan namin. Awa po ng Diyos, malakas po ang aming katawan. Salamat po. Maraming salamat po. Lalo lang po kay Doktora, binigyan ako ng pagkakataong magsalita sa harap. Kiss mo daw si nanay. Kiss mo daw po si nanay. Ako hinalikan! Tay, bigay mo naman kay nanay. Bigay mo kay nanay. Bigay mo naman, halikan mo, bilis. Ayan. Yun pong ano sabi ni tatay? Torpe pa daw po siya nung binata siya. Pero tay, nakapito ka ha. 7 anak ka. Torpe pa po yun. Anyway, sige. Kanina po, 14 years. Ngayon, 51 years of togetherness. Tingnan po natin yung susunod nating mga kapatid. Isa pa din pong kasama nating alagad at Caps. Tinatawagan ko po si kapatid na Alma at Edwin Miranda. Palakpakan po natin. Sa maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kami po yung magse-17 years na pong mag-asawa. Maikwento ko lang po sa inyo na bago po kami naging mag-asawa. Kasi po dati may boyfriend po siya talaga, hindi po siya girlfriend ko noon. At nagkataon po, nagkahiwalay po sila ng boyfriend niya at magkasama ho kami sa palengke. Tindera kami ng panahon na yon. Nung po, madalas po kami magkakwentuhan ng panahon na yon na siya kababago lang pong nagka-break ng boyfriend niya. Hanggang ngayon nga po, na nagtagal na masasabi ko pong na-develop po sa isa't isa hanggang sa naging girlfriend ko po siya. Talaga pong mahiwaga po. Mahala pa kung 1 buwan ko siya naging girlfriend, naging asawa ko na ho. Ganun po kabilis. Pagka po pala talaga pagsasamahan ng Panginoon, hindi na ho talaga pinagtatagal. Yun, hindi ho dinadaan sa matagal. Halos 28 days lang po. Kami na ho naging mag-asawa.
Ganun po kabilis. Bagamat nga po naging mabilis ang pagiging mag-asawa namin, yun din po ang naging daan ng mga pagsubok po namin sa buhay dahil siguro hindi pa po namin kilala at isa't isa dahil madali nga po. Nung nagsama na ho kami, doon po naging pagsubok sa amin ng Panginoon na nakilala po namin na hindi naman po siya ng ugali niya, napakabuti naman pong asawa. Lamang po nung panahon na yon, hindi pa po siya makaalis sa poder ng kanyang magulang, ng kanyang nanay. Na siya po naging pagsubok sa akin na siya po naging dahilan na madalas namin pong pag-aaway. Hanggang nga po sa humantong na halos 1 taon, nagkahiwalay po kami. Mag-aapat na po ng anak namin. Subalit napakabuti po ng Panginoon. Pagkalipas po ng kulang 1 taon, muli niya po kaming pinagsama, binuo po niya muli ang aming pamilya. At ganyan nga po, sa kabila pa rin po nagsama kaming bilang isang pamilya, may mga pagsubok pa rin po mga pinagdaanan. At doon ko rin po napatunayan na talagang mahal ako ng aking kabiyak dahil po sa kabila po ng mga pinagdaanan ko na pagsubok, hindi po niya ako iniwan. Yun po ang tunay na pagmamahal. Hanggang sa huli ko, kasama ko siya. Yung pong pinagdaanan ko po na mga karamdaman, pinakita po niya talaga sa akin yung pagmamahal at suporta niya bilang kabiyak. Kaya po napakapalad ko po, pinagkalooban ako ng isang kabiyak na napakabuti. Maraming salamat po sa Panginoon. Kung pagninilayan naman po, nito ko lang po na pagnilayan nung ako po nagdako po sa dambanang ito, na pagnilayan ko po na kaya po pala kami pinag-isang muli ng Panginoon dahil alam ng Ama na kayang-kaya ko po siyang pagpatahan. Sa kabila ng mga pagsubok, halos kulang 1 taon po, lagi akong dumudulog sa Ama. Ama, kailan po kaya kami magkakasama muli? Ako po talaga yung nagpupush na lagi ko po siyang hinahanap. Talaga po pala pagmahal mo yung isang tao, lalo na't napakabuti. Hindi basta-basta makakalimutan mo. Kulang 1 taon po talaga, nagtiis, nagbata ko. Lagi po ako nagsisimba sa may Santo Cristo, kasama ko po yung 4 na anak ko. Bit ko po sila, pinagbataan ko po. Sabi ko, Ama, kung ipagkakaloob mo pa po. Pero gayon pa man po, marami din pong nanliligaw, marami rin pong umaligid. Pero hindi ko po pinansin yun. Talaga pong siya lang po ang laman ng puso ko. Subalit kay buti ng Ama, kaya po pala niya pinagsama po kaming muli. Dahil bibigyan po yung pagsubok po na alam niya po na makakayanan po namin sa karamdaman niya. Talaga pong alam po niya ang hirap na pinagdaanan ko sa kanya. Marami ho kasing taon na pagsubok sa akin sa karamdaman po talaga. Hindi lang po 1 beses ako nagkaroon ng karamdaman. Halos buhat noon 30 years po ako, 38 na po ako. Marami akong pinagdaang karamdaman na talaga pong nahirapan po talaga siya dahil siya lang po ang tumaguyod sa pamilya namin na hindi ko siya natulungan. Ganun po niya ako pinagbataan katagal. Kaya po talaga napakabuti po ng Ama. Kaya nga po, kahit ako lang po yung naghahanap buhay, lagi nga po siyang humingi ng pasensya sa akin na hindi man lang daw po siya nakakatulong sa akin. Pero ang kasama ko lang siya, kahit ako mahirapan, okay lang po. Basta magkasama kami. Nais ko po palang andugan po siya ng kahit po maikling awit man lang po. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ikaw ang pangarap ko. Ang nakalipas ay yakan at yakapin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi
na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko, mamahalin pa rin kita. Salamat po. Maraming salamat po. Lume-level up po yung ating mga stories ng kanilang pagmamahalan. Feeling ko po ba hapon na o gabi na, no? Teleserye na po ba tayo? May theme song pa kung ano yun, kahit maputi na ang buhok ko. Kanina ang hindi lang kumanta si Tatay Henny, tsaka parang ang dapat yata sa kanila kasi parang grow old with you, no? Yung kumbaga sa pagtanda nila, magtapalan na lang po sila, no? Kasi mga balakang na po yung kanilang mga dinadaing, no? Grow old with you na lang po. I'll take your medicines. Kaya naman po, hindi oral medicines. You just take mga dahon-dahon. Tapalan na lang po. Anyway, level up po tayo. Isa po sa... May sigurado po akong magandang maibabahagi para sa gawain natin today is si kapatid na Alan po at si kapatid na Myrna. Ito po, iintayin po natin. Terno po ang kanilang buhok. Kaya lang po, sa wimpalad na may sore eyes po si Kuya Alan. Di ba mamula-mula yung eyes, sore eyes? Salamat, anak. Una po sa lahat, Ama, ibinabalik ko sa iyong papurit parangal. Salamat sa pusong handog mo sa aming lahat na naririto at salamat po sa paghahari ng kalooban mo. Muli po, Ama, naway marapatin mong maging kagalak-galak ang dakilang araw na ito, araw ng mga pusong handog mo. Amen. Tinatawagan ko po ang kapatid na Alan. Sandaling pagbabahagi lamang po. Nakakahiya naman po basta na lang aawit. Kami naman po, matagal-tagal na rin po kaming nagsasama bilang mag-asawa. Sa dating buhay, ang salita ay matagal-tagal na rin daw naglolokohan. Kanina po, yung aking dialogue, nakuha na po ng anak na bunso. Nagpapakitang daw po si bunso. Alam niyo po, ang magpakatotoo sa harapan ay kagalakan. Hindi na po kami magbabahagi ng matagal. Sa iba yung dagat po, 12 taon po kami at 13 taon na kami sa Pilipinas. So, ibig sabihin po, magbe-25 taon na po. At ang kaganapan po sa amin sa ibang bansa, kung paano naging makatotohanan ng kapatid na bunso, ako po ang nanligaw din sa inyong tatay. Ayun po'y katotohanan. Subalit katotohanan din ang pinahayag ng kapatid na anak na Alma na kapag kayo talaga ay kayo. Napakabuti po ng Diyos sapagkat sa loob ng ganun kahabang panahon, magkasama pa rin kami at higit sa lahat, magkasama kami dito sa gawain ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Kaya aalayan po namin siya ng awitin. May sasabihin ka ba? Magsalita ka, nakakahiya naman kung ako lang. Dahil lang po yun sa adobong isda, kami nakilala ang dalawa. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, aawitan po namin ang Panginoon. Hindi po kami makakaawit sa harap sapagkat tutugtog po ang kabiyak ng puso. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Makahiram na po ng isang mic, anak na Melissa. Pakisuyo lang, anak. Ang awitin pong ito ay para sa lahat, sa magkakabiyak ng puso.
At higit sa lahat, sa ating minamahal na Apo Kunching, sa ating Panginoon. Hey, hey. My love, My dearest Lord, there's only in my life the only thing that's right. thank you, Lord. My dear Lord, you're every breath that I take, you're every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. in your eyes, Your eyes, you they tell me how much you care. Oh, Oh, yes, you will you will always be my dearest dearest love. Salamat po. True hearts that beat As one, our lives has just begun. Forever, I hold you close in my arms. I can't Resist your charms. And Oh Lord, Lord, I'll be a fool for you. I'm sure you would know I don't mind. Cause you mean the world to me. Oh, I know I found in you my dearest love. I love you, Papa. Bum, bum. Bum, 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 ba-da-da. Bum, 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 bum. Oh, 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 Lord, I'd be a fool for you. I'm sure you would know I don't mind. And yes, you'll be the only one. 'Cause no one can deny this love I have inside, and I'll give it all to you. my Lord, My Lord, my Lord, my dearest Lord. Pum, 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 pum. We love you, Lord. Maraming salamat po, Ama. Niloob mo na ikaw ay maalaya namin ng awitin at sa aming mga kapatid. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kung sa dating buhay po ng ating mga mahal na kapatid, almost every day po silang magkasama, nagkatrabaho sa ibang bansa. Katulad po ng mga ganong awiting, katulad noon yung mga inaawit nila to entertain people, to earn money. Pero kadakilaan po ng Ama,
Kasama po natin sila ngayon, parehong naglilingkod po sa ating mahal na Panginoon. Si Kuya Alan bilang tagatugtog po natin, almost talagang everyday po, talagang nakalaan na para sa atin. Gayon din naman po si Tita Mirna, may gampanin din po siya para sa mahal na Apo. So palakpakan po natin silang muli. So nag-umpisa tayo, 14, 51, 17, 25, 5, sino ba yung 5? 25, opo. Ngayon naman po, tingnan natin kung ilang taon na pong nagsasama, kasama ang Panginoon, para kina kapatid na Lando at Iska. Joyful song daw, joyful song. Tay Lando, ilang taon na po ba? Pwede po bang malaman? Magte-36 na po. 36 years. Oh, mag-jack and poy pa po ba? Para mag-aaway po kayo, no? O Diyos amang makapangyarihan, taglay mo'y lahat ng bagay. Papuri ko'y ibinibigay sa magdamag mong patnubay. Nagkaroon kami ng pagkakataong mamulat ang aming paningin, masilayan ang gawa mo. Maghari ka nawa, Ama ko, sa maghapong ito. Sa kalooban at kagustuhan mo, ang manguna sa damdamin at isip namin. Huwag sana kami bilang tao na may pagnanasa na marabot sa mundo, kundi ikaw, Ama ko, ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Bago nga po ang lahat, isang masigabong palakpakan para sa ating Panginoon. Ang inyo pong mga abang lingkod o abang mga kapatid, hindi nyo po na itatanong, ako po ay tubong Nueva Ecija, sahain po ako. At sa kabutihang palad, ako po ay dinala ng aking mga paa sa Barrio Santo Niño, San Luis, Pampanga. At doon ko nga po nakilala ang naging kabiyak ng aking puso na sa awa at tulong ng Ama kami pinagkalooban ng 4 na anak. Ang amin pong mga anak ay mga tapos na po sila. Uumpisahan ko po at ibabahagi sa inyo ang aking pong naging karanasan kung paano ko siya nakilala. Bagamat po ang inyong abang kapatid ay mula sa isang pamilya na ika nga po ay tawagin isang kahig, isang tuka. Sa taas ko pong ito at sa murang kaisipan po nung sa mga nagdaang araw, 19 pa lamang po ako noon. Dumayo po ako sa Santo Niño, San Luis, Pampanga upang makigapas at mga riyada sa pamamagitan lamang po ng kakane. Sapagkat ako nga po ay walang angking yaman o ang aming mga magulang. Sapagkat nakigis na ko nga po na ng aming mga magulang ay salat po sa yaman. Kung kaya nga po sa murang edad, ako po ay napilitan na mandayuhan kung saan po nakararating. At sa kagandahang palad nga po, hindi ko po inaasahan na ang aking kabiyak ng puso, kami po ay nagkasalubong sa isang landas. Ako po ay pupunta sa sapa upang maligo. At siya naman po ay galing daw siyang manahi, ay magpapatahi. Sa hindi ko po akalain na siya po yung aking pagmasdan. Mayroon po kung ano parang tumarak sa aking puso at nasabi ko sa kanya, Miss, pwede ba akong dumalaw sa inyo? Siya man po ay huminto. Pwede, yung ganon. Ito po ang sa pagsapit po ng gabi, naghintay po ako ng paglubog ng araw. Nagpunta po ako sa kanilang tahanan. Subalit, katawa-tawa po ang naganap. Hindi man po nag-iinit pa ang aking puwit sa pagkakaupo, ako po ay nagpaalam. Bakit nga po ba? Tinatanong po sa akin ng mga tao, bakit umalis yung lumiligaw sa'yo? Ba, ewan ko. Agad na lang ka kung nagpaalam sa akin kung ano ang... Kaya po pala, butas po pala yung pantalon niya ang gadimig kahaba.
Tinatanong po sa akin kung ano ang pangalan. Ba, ewan kung ano ang pangalan ka. Yun nga po, katotohanan po ang tinura ng aking kabiyak ng puso. Sa loob po ng 36 na taon na pagsasama namin ng kabiyak ng aking puso, ito nga po siya. Nakaharap po at nakatunghay tayo sa ating Panginoon Diyos. Nipitik, hindi ko po siya pinitik. Dahil po, ika nga po sa banal na aklat, mahalin mo ang iyong kabiyak ng puso. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at sikapin maging tapat sa isa't isa. Pagkatahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalo niya. Amen po ba ron? Ganyan po kami talaga. Simulat sa Paul, mga bata pa po kami, o kasalukuyan po kami nagsasama. Ngayon na lang po siya hindi kumakandong sa akin. Totoo po yan. At nakatunghay po sa atin ang Panginoon Diyos. Pag ako po'y nakikipagkwentuhan ng ganyan, asahan po nyo, nakakandong na po siya. Ang sagot niya po sa akin, bakit ba? Ba't ako mahihiya? Hindi naman kita kalunya. Yun po ang matuwid niya. At sa tagal po ng aming pagsasama, nagkaroon nga po ako ng bisyo. Sabong at sigarilyo at sugal. Pagdating puro sa sugalan, at hindi po ako dumarating, nakasunod na po yan. Lalo na po kapag oras na po ng kainan at wala pa po ako, nakasunod na siya. At kung doon po sa pinaglalaroan namin sugalan ay may pakain, handong po siya, ako'y sinusubuan. Totoo po yan. Kaya po, ganun ko po kamahal ang kabiyak ng aking puso. Kahit na nga ika po, sabihin pa na siya ay number 2 ko lang. Sapagkat ang number 1 sa puso ko ay ang ating Panginoong Hesukristo. Mula nang siya aking makilala. Marami pong mga pagkakataon dumanas at naranasan po namin sa buhay ng aking kabiyak ng puso. Sinungaling po ako kung hindi ko po sasabihin na po minsan-minsan sa dala po ng ika nga po bilang pagkatao, narurong pa rin po ang kung minsan nasisigawan ko po siya. Totoo po yan. Subalit ika nga po, bagamat ako pinagagalit sa kanya, hanggang sanghuso lamang po at wala sa puso. Kaya po, ang masasabi ko po sa may mga asawa, ika nga po, habang kayo may lakas at may ipadadamang pagmamahal sa inyong mga kabiyak ng puso, ipadama nyo po. Sapagkat ika nga po, ang hiwaga ng buhay ay di natin matatawaran. Hindi natin piho kung kailan daratal. Kaya ang hiram nating buhay, ating pangalagaan. Huwag tayong makalilimot. Tumawag sa may kapal. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ikaw, may masasabi ko? Maraming salamat po. Yun po ang storyang magpakailanman. Kasi kanina po, maalaala mo kaya, hindi na po yata tayo mahahantong sa wagas kasi po wagas na po ang ating pagbabahaginan. Ngunit mga kapatid, ang ating pong pinagdiriwang ngayon ay Valentine's Day. Hindi lang naman po sa araw na ito talaga dapat maramdaman ng bawat isa sa atin o ay bahagi sa ibang tao ang tunay na pagmamahal. Every day po, it's a routine to love and to be loved, di ba? Amen po ba? Ngayon po, ang akin pong tatawagin ngayon ay bagamat couples po yung mga nauna nating sharers, bagamat siguro mag-share siya na dito na nag-iisa, pero I know she is happy. She has a happy heart para po magbigay ng konting paliwanagan sa isang mensahe yata, I don't know. Tinatawagan ko po ang in love na sa Tita Marie. In love na in love. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Happy Valentine's po sa ating lahat. Sabi nga po ng ating kapatid na MC, si Dr. Marie Chris, ang araw po na ito ay sineselebrate natin bilang araw ng mga puso. Amen po ba? Subalit po, ang Valentine's Day ay nagmula po sa ating Panginoon. Sapagkat dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoon, ibinigay niya ang bugtong niyang anak sa ating lahat upang tubusin ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Kaya po nagmula ang pag-ibig sa ating Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang pag-ibig po ay hindi lamang para sa mag-asawa, para sa mga lovers,
kundi para sa lahat sa atin, maging bata, matanda. May asawa ka man, wala kang asawa, anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, kailangan may pag-ibig tayong ibibigay sa bawat isa. Amen po ba? Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, magmahalan tayo. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung napakinggan po natin ang bawat pagbabahagi ng mga tumindig dito, kung paano nga po ba ang kanilang love story ay isiniwalat sa inyong lahat, kung paano sila nagtagumpay bilang mag-asawa sa buhay, mag-asawa sa kanilang pag-iibigan, kung gaano sila pinatatag ng ating Panginoon. Nawa po ang bawat isa sa atin, ganun din po at makapulot kayo ng aral, anuman ang pinagdaanan nila sa buhay, subalit nakatindig pa rin sila dahil ang Panginoon ang nangunguna sa kanilang buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, mga kapatid, kung wala man tayong asawa, wala man tayong boyfriend, wala man tayong mahal sa buhay na matatawag nating somebody loves us. Huwag tayong malungkot sapagkat ang Panginoon sa tuwina mahal na mahal tayo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat sa araw-araw ipinadadama ng ating Panginoon ang kanyang wagas na pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang taong kinalugdan, ang ating mahal na Apo Kunching bilang dinadaluyan ng Espiritu upang ibahagi sa atin ang wakas na tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi lang natin sa araw ng Valentine isineselebrate ang araw ng mga puso, kundi sa araw-araw, ipadama natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa, sapagkat iyon ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, magmahalan tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sabi nga po ng Banal na Espiritu, hindi lang natin sa may okasyon, anniversary, Valentine's, Christmas, ipadadama ang pag-ibig natin sa ating mga kasama sa bahay, sa ating mga kaibigan, kundi sa araw-araw, marapat nating ipadama sa ating mga kasambahay, kasama sa bahay, asawa, kapamilya, anak, ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbati ng I love you, I love you, I love you. Sa ganyang pamamaraan, na-express mo ang feeling mo ng pag-ibig. Sapagkat sabi nga ng kapatid na Lando, ang pagsisisi ay nasa bandang huli. Kung minsan, kung kailan nawala na yung tao, doon lang natin nararamdaman ang kahalagahan niya. Nagsisisi tayo. Amen po ba? Sapagkat hindi natin naipadama ang pag-ibig sa kanila. Kaya po ngayon, sa araw na ito, umpisahan natin ang pagpapadama ng pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan, upang sa pagdating ng takda, wala tayong pagsisihan na bakit hindi natin naipagdama ang pag-ibig sa kanila. Amen po ba? Kaya sa mga may mag-asawa, kung mayroong konting tampuhan, idulog natin sa Panginoon at pagkatapos nun, ang pag-ibig ang maghahari sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sa tuwina ang pag-ibig ay hinahain sa atin ng Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching upang maging marapat tayo sa bawat sandali ng ating buhay na tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon upang mabuhay sa sandaigdigan. Kaya huwag nating itong sayangin sa tuwina, magmahalan, mag-unawaan, mag-ibigan tayo sapagkat yan ang nasa ng ating Panginoon. Kung sa tuwina ay pakikinggan nyo ang mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mga mahal na Apo, lagi niyang sinasabing, mahal na mahal ko kayo. Iyan ang lagi niyong tatandaan, mahal tayo ng Panginoon, kaya hindi tayo dapat malungkot sa ating buhay. Anon man ang meron tayo ngayon, magpuri, magpasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat siya ay buhay na sa tuwina ay nangangalaga sa atin. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Kaya po, sa mahal na Apo, bilang pagkatao at sa kanyang pamilya, maligayang kaarawan po ng pinagdiriwang ng Araw ng Mga Puso sapagkat maraming salamat po, mahal na Apo Kunching, dahil sa busilak mong puso na pagtanggap mo sa pag-aatas ng ating Panginoon. Kaming lahat ngayon na narito ay nakikinabang sa pag-ibig ng Panginoon sa pamagitan ninyo na ginagamit ng Banal na Espiritu upang ibigay sa amin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, huwag tayong malungkot nga kung wala tayong mga date. Andyan ang Panginoon, sa Kanya tayo makipag-date. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Total naman po ay Valentine's ngayon, may babatiin lang po ako. Pagbigyan nyo na po ako. Amen po ba? Hi honey, happy Valentine. I know you're watching. Happy Valentine. I love you so much. God bless you. Thank you po.
Thank you so much. Love is in the air. Nakarating na po ang mensahe doon. Maraming salamat po. Tunay po ang tinura ng ating kapatid na Marie sa pang-araw-araw po nating gawain at pang-araw-araw na buhay. Ang pagpapasalamat po natin sa Panginoon sa pagpapadama niya sa ating lahat ng pagmamahal sa bawat isa sa atin sa anuman pong paraan, sa mga mensahe po araw-araw dito ng ating mahal na Apo Kunching. Sa pamamagitan po ng mga mensahe, napakapalad po. Kung meron po kayong mga FB accounts, everyday po, halos madalas po ang mga mensahe ng ating mahal na Apo. Mahahaba po yung mga mensahe. Tama po yun. Nakapunto po lahat sa pagmamahalan. So that is something to be thankful about sa Panginoon. Isa pa po, nabigyan pa po ng isang pagkakataon para po magbahagi sa umagang ito. Ito po ay may funny story ako na kilig moment with her dahil minsan kwento niya na kinilig siya dahil minsan ang kanya pong kabiyak ng puso ay naghandog sa kanya ng bulaklak. Hindi po ako maka-get over. Maaaring mga bulaklak, ay gaganda po ng mga bulaklak dito. Sino po nakatanggap na sa inyo ng bulaklak this Valentine's Day? Wala pa? Wala kayo kay Caps. Sa kapitan po namin doon sa Baliwag, taga Santa Barbara po. Dumating po ang tanod kay Tita Beth, Chico. Madam, Kapitana, may padala po si Cap na bulaklak. Ay, kinilig naman po ang Tita Beth. Sobrang kilig. Sige, ilagay mo na lang dyan. Maya-maya po dumadating ang kanyang tanod. May dala pong dahon ng kalabasa. Yun po pala, ipinaluluto sa kanya para lunch yata nila. So, para po magbahagi, I cannot get over that, Tita Beth. Anyway po, magbabahagi po ang ating kapatid na Beth. Salamat, Doc. Parang gasgas na yung kwento na yun eh. Andiyan na si Apo. Ano po? Diyan na po si Apo. Gasgas na po yung kwento na yon tungkol po sa bulaklak ng kalabasa. Na sabi ko nga po, nasanay ako every Valentine's Day, tumatanggap ako ng bouquet of roses. Itinatawag na sa security guard, "Ma'am, may flower po kayo dito." Pag bumaba ako, flowers coming from my husband pag Valentine's Day. Pero nawala po yun. Mga several years na hindi sa akin nagpadala. Sabi ko nga po, salamat sa Ama, binago na niya ako, nagkaroon ako ng pusong maunawain. Kaya sa halip na magtampo, pag hindi pinapadala ng bulaklak, okay lang. Pero after 3 years, nagpadala ng bulaklak. Kaya nung ikinakatok, Doki, ganito yung complete story. Nung kumakatok sa gate, sumungaw ako sa bintana, nakita ko may lalaking may dalang bulaklak. Tuwan-tuwa ako dahil sabi ko, at last, after 3 years, naalala na naman akong padala ng bulaklak. Pagbaba ko, inyaabot sa akin, bulaklak ng kalabasa. Ang sabi sa tanod, ang bilin sa tanod, sabi sa akin, Kapitana, sabi ni Kapitan, lutuin nyo raw at sahugan ninyo ng inihaw na bulig. Kaya po, yun po yung talagang kwento nung nakaraang Valentine's Day na yon. Subalit, salamat nga po sa Ama, sa kapupunta ko dito, binago niya ang aking puso. Yung pusong dating mapaghanap, naging pusong maunawain. Yung pusong dating mapanikis, naging pusong mapandama. Hindi ko po mararanasan ang lahat ng ito kung hindi po ako nakapakinig ng aral sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya isa po yan sa binago sa akin ng Panginoon. Ang aking pusong matigas. Dati nga po, pag hindi kami nagkaunawaan, bumibilang ng linggo, bumibilang ng buwan, bago ko siya batiin. Talaga pong napakatigas ng aking puso. Kahit na anong suyo ang gawin, hindi ako napapasuyo. Pero ngayon po, hindi po tumatagal ng oras o minuto ang aming hindi pagkakaunawaan. Sabi nga po nung isang Caps na tumindig kanina, lahat naman po'y dumaraan sa ganon bilang magkabiyak ng puso. Pero para po maging matibay ang ating pagsasamahan bilang mag-asawa, gawin po nating sentro ng ating pagsasamahan ng ating Panginoon. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Konting flashback lang po kung paano po kami nagpasimula. Actually, ilang years na ba kami ngayon?
39 years na yata, going to 39 years. Sa hirap at ginhawa, nakasurvive. Nakasurvive kami pareho para magkaunawain kami sa isa't isa. Nakilala ko po siya sa Cursillo. Ang ganda po ng Way di God. Asyalum po yata yun, nung uso nung araw ang Cursillo sa mga kabataan, Asyalum po yata yun. Nauna po siyang pumasok. Dahil po siya talaga, minimiti ng mga magulang niya na makapasok dahil talagang sa lengguwahe nga po ng tao, isinusuka na siya ng kanyang pamilya. Talaga pong siguro po, medyo talaga mahirap unawain ang kanyang ugali. Ako naman po, pumasok po akong magrekoleksyon. Kaya nun pong time na kami ay mayroong moments na one-on-one talk with the Lord, meron po akong hiniling sa Kanya. Ito po yung hiling ko. Sabi ko po kay God, God, kung bibigyan niyo po ako ng mapapangasawa, tingnan niyo po ka-weird yung hiniling ko kay God. Sabi ko sa Kanya, kung bibigyan niyo po ako ng mapapangasawa, ang ibigay niyo po sa akin, yung gagamitin niyo ako para sa ipatinuin. Tingnan niyo po yung wish ko. Sino pong babae ang magwi-wish ng ganon? Na ang hinihiling ay yung asawang patinuin. Pero ako po, hindi ko po alam kung bakit iyon po yung naging wish ko kay God. Subalit, alam niyo po mga kapatid, hindi naman po ako nabigo. Sapagkat sa paggamit sa akin ng Panginoon, ang lalaking ito ay natutunan kong ilapit sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, this is one of the moments that I cannot forget. Nang malaman po ng aking ama na siya yung nanliligaw sa akin, kasi po talagang ayaw eh. Sabi, naging estudyante po kasi nung tiyahin ko. Sabi po niya sa akin, Beth, wag kang magkakamaling ibigin yan. Kasi nung estudyante ko yan, sinasabi ko sa kanya, di baling wag ka nang pumasok, ipapasa na kita. Just try to imagine po kung ano po ang ibig sabihin. Ibig sabihin talagang pasaway, magulo. Kaya yun daw po ang sinabi. Kaya nang malaman po ng father ko, kinausap niya ako. Binigyan po niya ako ng 1 week para mag-isip akong mabuti kung makikipag-break ako o hindi. Love story ito talaga, ano? Alam niyo po, second day pa lang na ibinigay sa aking taning na 1 week ng father ko, sabi ko po sa kanya, Tatang, hindi ko po kayang i-break siya sapagkat ako'y magkakasala sa iyo. Dahil wala namang kaming problema, siguradong sigurado ka kung pilit mo kaming paglalayuin, mapipilitan ako makipagtagpo sa kanya. Yun po yung diretsang sinabi ko sa father ko. At ito pa po ang kadugtong. Sabi ko, kung yun ngang halaman, na ewan ko po kung ba't gano'n na yung kaisipan ko nung araw. Sabi ko, kung yun ngang halaman, na pagbabago, na kung ito'y nakahilig, maaaring itayo, na kung ito'y hindi namumunga, maaaring pagbungahin. Ang tao pa kaya? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, yun po yung pinaglaban ko sa mga magulang ko. Talaga pong pinaglaban ko siya. At ito po'y naging challenge sa kanya. Dahil alam niyang ayaw sa ng hindi lang po lahi, hindi lang po pamilya, hindi lang po lahi. Ayaw po sa kanya ng lipi ko, kaya nagpursige po siyang magbago. Pinatunayan po niya sa mga kalipi ko, sa mga kalahi ko, sa buong pamilya ko, na yung iniisip sa kanya ay maaari niyang baguhin. Hindi naman po kami binigo ng Panginoon. Sa patnubay ng ating Panginoon, sa constant na pagdulog ko sa Kanya, nagtagumpay naman po kami sa bawat isa. Sino nga po ba? Sabi nga po niya sa akin, sino nga ba eka ang mag-aakala na ako na hinahamak nila sa dating buhay ko, na ako'y basagolero, na ako'y sugarol, na ako'y ganito. Ngayon eka, naging kapitan pa ako ng ating baryo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po yung isang napakagandang regalo na ibinigay sa akin ng Panginoon. Tinupad po ng Panginoon ang wish ko. Nabigyan ako ng asawa na gagamitin ako upang siya'y magbago. Tandang-tanda ko po, yung year na talagang tumalunto na sa tuwid na daan. Nung pong ako'y naglilingkod na dito, hindi ko po siya mayaya dito kasi ayoko nung hinug sa pilit. Gusto ko yung kusa niya na siya mismo yung magpunta dito para i-discover niya kung ano yung lugar na pupuntahan ko.
Isang araw po na ako'y nagpa-facilitator, ang dami pong tao hanggang labas. Nakita ko po siya kasi po matangkad 6'2". Kaya kahit po nasa likuran, nakita ko siya kaagad. At natuwa po ako sapagkat kusang loob na siyang nagpunta dito. Mga kapatid, yun na po yung naging panimula. Na naging regular na po yung pagpunta niya rito. Medyo lang po ngayon hindi nadadalas kasi nga po, meron siyang ginagampanan, pero sa Panginoon hindi po yung katwiran. Meron po akong wish kay God na sana po ibalik siya ng mas madalas dito. So yun na po yung naging pasimula. Kaya nga po sabi po niya doon sa mga kaibigan niya, buhat eka ako ang nakarating sa banal na lugar na yon, nakalimutan ko na ang sabong. Kaya po purihin ng Ama, for 8 years, totally, hindi na po siya nasisilip kahit saang sabungan. Samantalang nun dati, ako po, open ako sa aking buhay at ito naman po yung nakasaad sa aking talambuhay. Nung po dati, hindi uuwi magdamag. Pag may derby dito sa ano po yung sabungan dyan, Pulong Palasan, hindi ko pa nga po alam yung lugar na yon, nanduroon siya. Pag may derby sa Bustos, nanduroon siya. Pag may derby sa Plaridel, nanduroon siya. Kapatid na Lando, kaklase mo siya. Pero simula nga po nang siya'y makarating dito, hindi na po siya nagsabong. Noon po, alam nyo, pag natalo sa sabong, hahanapan ng tong itan, baka daw siya makabawi. Kaya po talagang napakabuti ng Panginoon kasi ayaw po ng Panginoon na maglingkod ako na may kaguluhan yung isip ko. Kasi po, pag naglilingkod ako, sigurado po, naku, nasaan na naman kaya yung asawa ko? Sigurado, nasa sabungan na naman. Pag natalo, diretso na naman, tong itan. Kaya po siguro, marahil tinanggal ng Panginoon ang kanya mga bisyo para maging panatag ako sa aking paglilingkod. At iyan po yung isang napakalaking biyaya na tinanggap ko mula sa Panginoon. Kaya po ngayon, naging payapa ang aking kaisipan. Ang aking mukhang tigre, naging mukhang anghel na, sapagkat kapayapaan na ang ibinigay ng Panginoon sa aking buhay. Magandang umaga po at maraming salamat. Isa na lang pong istorya ang nabigyang katuparan dito po sa wish ko lang. Vicky Morales po. Maraming salamat po. Si Tita Beth po has always, marami po siyang inspirational stories na talaga naman pong maibabahagi sa atin araw-araw. So, inaanyayahan ko na po kayong lahat na magsitayo at